Muntik na naman akong ma-scam, kaya babala talaga sa inyong lahat, huwag magtiwala kung sino-sino ang mga nagte-text sa inyo, lalo na kapag number lang. So, ito yung actual na conversation namin ng PLDT operator na pina-verify ko kung galing nga ba ito sa PLDT yung nagte-text sa akin na yan or nag-i-scam lang pala kasi ang sinasabi nila is meron daw akong balance na 10,000 wala naman. So, panoorin natin yung actual na pangyayari. I-disregard na lang po natin yan, sir, kasi sa panahon ngayon, marami na din talagang mga scammer na ginagamit na din po si PLDT. Babala kasi mag-ingat kayo sa PLDT text scam. Katulad nitong natatanggap ko via text message na nagpapanggap silang bilang empleyado ng PLDT. Alam ko na kasi na there is something fishy about this text message na nagpapanggap na PLDT. Kaya lang, wala kasi akong time para tumawag sa PLDT hotline. Last week, halos everyday akong nakakatanggap ng ganitong text message and medyo hindi na ako comfortable. So, ngayong day off ko, naisipan ko talaga na tumawag sa PLDT kasi everyday last week halos 3 to 4 times silang nagte-text sa akin, paiba-iba pa yung number and hindi yung official PLDT yung nagte-text sa akin. So, parang medyo kinutuban talaga ako na mukhang scam to. Wala dun sa mga automated na system na nag-text sa atin, which is si PLDT. Actually, sir, as per checking sa account natin, active naman po siya and also nag-reflect naman po lahat ng binayad natin since last year po. Okay. And wala po tayong outstanding balance dito, sir. So, etong nagte-text sa akin is probably scam to? Yes po, sir, probably ganun kasi marami na talaga sa panahon ngayong na ganyan, sir. Oo, tapos yung pangalan kasi is iba yung pangalan. So, I assume kinuha nitong pangalan na to yung old number namin. Kasi, siguro ganun po, sir, no, na ginagamit na po yung ating old number dito. Oh, and Pero then, disregard. sige po, sige po. Okay. Disregard na lang natin yung ganong text, sir. Once naman po na hindi talaga nanggaling kay generated PLDT, wag na lang po tayo maniwala, sir. So, oo nga. Kasi ilang every text nila, ilan ang lumalabas na message? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na message. Nagbablast sila every siguro sa isang araw, nakakatanggap ako ng 3 beses na ganito. Oo. 6 sets. Oo, 1 set na 3 times a day. Kung pwede, sir, i-block na lang din natin yung number na yan, sir, no? Para di na sila makatext ulit sa atin. Okay. And then, nung pinablock ko yung, for example, etong number na to, no? Ibang number na naman yung magte-text sa akin. And then, same message. Disregard natin siya, sir. Once na hindi naman po nanggaling kay generated PLDT, wag po tayo maniwala, sir. Okay. So, okay. Clear na po. Okay. Thank you, So, thank you. Okay. Sige. Thank you po. Okay. So, it is indeed a scam. Yung nare-receive ko pala ng mga text message na yon is totally scam. Kaya, I'm sharing my experience and kapag nakaka-experience din kayo ng similar scenario, wag nyo pong patulan. So, kagaya ng sinabi ng operator na yon from PLDT mismo, most likely scam po yung nagme-message sa akin. And buti na lang, hindi ko siya nire-replyan. Kaya alam nyo, sa totoo lang, kapag mga numbers ang mga nagte-text, tapos pati mga tumatawag, hindi ko talaga yan pinapatulan, pinapansin, hindi ko nire-replyan, hindi ko sinasagot. Lalong-lalo na kapag nakita ko na yung laman ng text is tungkol sa mga pera. Ay, mahirap talaga ang buhay. Kaya kung ano-ano na lang ang pinapasok ng mga scammer para lang maipakain sa mga pamilya nila sa maling paraan. So I hope na may natutunan tayo dito sa aking actual na scenario, sharing my own personal experience.